ang tala'y aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa pang sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad niyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin muna ninyo ang inyong katabi ng magandang umaga? Tayo pa din naman po ay nasa panahon ng Kapaskuhan at maari po din nating batiin ang isa't isa ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo pong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Tinatawag po natin itong kapistahan ng Epipanya o kapistahan ng tinatawag nating Tatlong Hari. Pero mga kapatid, alam natin na ang kwento na ito ay pagpapatunay sa atin na ang pagpapakita ng Panginoon ay hindi lamang po para sa piling mga tao lamang. Hindi lamang po sa bayan ng Israel, kundi ito po ay papaunawa sa atin na ang kapistahan na ito ay para sa lahat. Na ang pagpapakita ng Panginoon ay hindi lamang sa iilan, kundi ang pagpapakita ng Panginoon na siya ay tumungo sa ating lupa
upang iparamdam na siya ang tagapagligtas at ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, 3 bagay po ang magandang mapagnilayan natin sa ating kapistahan para sa araw na ito. Napakinggan po natin sa ating ebanghelyo na may 3 pantas mula sa silangan ang nakakita ng tala. At ang tala na ito ang magdadala sa kanila, kanino? Kay Jesus. Mga kapatid, sa pasimula po ng taon, may kanya-kanya po tayong pangarap sa buhay. Tama po ba? Gumagawa po ba tayo ng mga resolutions? Wala hong masama na gumawa ng resolutions. Pero ang tanong, doon po ba sa mga pinapangarap nating magawa sa buong taon, ilan po doon ang natutupad? Ilan po doon ang tunay nating nagagawa hanggang sa dulo ng taon? Sabi ko nga po nung isang araw, ano kaya ang magandang New Year's resolution? Sabi ko sa sarili ko, dapat ngayong taon na ito, magpapapayat ako. Alam niyo po, ilang taon ko na ho yan, pinapagdasal at pinapangako, pero hindi nangyayari. Marahil ang ilan sa mga kabataan na sabihin, mag-aaral na ako ng mabuti, babawasan ko na ang mag-cellphone, ang mag-computer. No? Hindi na ako maninira ng kapwa, hindi na ako magchichismis ng kapwa. May mga resolutions po tayo, mga kapatid. May pangarap, may mga mithiin na gustong magawa. Kagaya ng mga pantas, ano ang gusto nilang mangyari sa kanilang buhay? Makita si Jesus. At makikita lamang nila si Jesus kung susundin nila yung tala. At para makita ang tala, mga kapatid, ano ang kailangan nilang gawin? Tumingala. Siguro yun po yung isang bagay na pinapaalala sa atin na pag meron tayong gustong maabot sa buhay, kailangan nating tumingala. At sa pagtingala natin, hayaan natin na ang Diyos ang tunay na gumabay sa atin upang maabot ang pangarap. Mga kapatid, walang masama sa pagkakaroon ng sariling sikap, pero mas magiging payapa at puno ng pagpapala ang buhay kung hahayaan natin ng Diyos ang tunay na gumabay sa atin upang maabot ang pangarap at mithiin sa ating buhay. Sa madaling salita, mga kapatid, kung meron kang gusto sa iyong buhay, tumingala ka at hayaan mo ang Diyos ang gumabay sa iyo upang maabot mo ang pagpapala at mithiin at gusto mo sa iyong buhay. Ang tala ang gumabay upang maabot at makita nila ang kanilang minimithi na si Jesus. At sa buhay po natin, mga kapatid, hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno ang gumabay sa atin upang maabot ang sarili nating pangarap. Pangalawang bagay, mga kapatid, tayo pong lahat ay gumagawa ng desisyon sa buhay. Tama po ba? Kanina lamang po pagising nyo, kaninang umaga, pagdilat ng inyong mga mata, gumawa na po ba kayo ng desisyon? Marahil opo. Marahil tinanong nyo yung sarili nyo, babangon ba ako o matutulog na lang ako? Magsisimba ba ako o pupunta na lang ako sa mall? Pupunta ba ako sa Quiapo? Napakadaming tao. O sa ibang simbahan na lang ako magsisimba? May mga desisyon na tayo ay ginagawa. At bakit ko nababanggit ang mga bagay na ito? Dahil marahil ang araw na ito, tinuturuan po tayong gumawa ng tamang desisyon. Bakit? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, hinarang ni Haring Herodes ang mga pantas. At anong sinabi sa kanila? Kapag nakita niyo ang batang iyan, bumalik kayo sa akin upang ako naman ang magbigay-pugay sa kanya. Pero alam natin ang kwento, mga kapatid. Kung nakita ni Haring Herodes ang batang ipinanganak, kung nakita ni Haring Herodes si Jesus, marahil pinapatay niya
si Jesus. Pero ano ang naging desisyon ng mga pantas? Bumalik ba sila kay Herodes? Hindi. Lumihis sila ng landas. Bakit? Dahil gumawa sila ng tama, mabuti, at makadiyos na desisyon. Mga kapatid, kung gusto natin ng pagpapala sa buhay, wag lang natin minsan sundin kung ano ang linalaman ng kalooban at puso natin. Bagkus mas magandang sundin kung ano ang nilalaman at kagustuhan ng Diyos para sa atin. Dahil ang desisyon ng Diyos para sa atin, laging nananatiling mabuti at maganda. Kaya mga kapatid, nawa ngayong taon na ito, yan ho yung ipanalangin natin sa Panginoon, na sa paggawa natin ng mga desisyon sa buhay, dapat isalang-alang po natin na dapat higit sa lahat, ito'y mabuti. Higit sa lahat, ito'y tama. At ang pinakamahalaga sa lahat, ito'y dapat makadiyos. When you make decisions in life, make it sure that it is right and good. But most importantly, if you make decisions in life, make it godly. Gawin nating makadiyos ang ating mga desisyon. Dahil kapag ginawa nating makadiyos ang ating mga desisyon, magdadala ito sa atin ng pagpapala. Panghuli, mga kapatid, napakinggan po natin sa ating ebanghelyo na lumihis ang mga pantas. Pero bago sila lumihis ng landas, natagpuan po ba nila si Jesus? Uy. Ano po ba? Natagpuan po ba nila si Jesus? At nung natagpuan nila ang Panginoon, nagdulot ba ito ng kaligayahan sa kanila? Marahil. Tanungin ko po kayo mga kapatid, ano ang pinakamagandang regalong natanggap ninyo ngayong Pasko? Marahil mag-iisa-isa po kayo ng mga regalong natanggap ninyo. Mga material na bagay. Tama po ba? Pero tanungin ko po ulit kayo, ano ang pinakamahalagang natanggap ninyong regalo ngayong Pasko? Si Jesus. At kung si Jesus ang pinakamagandang regalo at pinakamahalagang regalong natanggap ninyo ngayong Pasko, tanungin ko po kayo, nagdulot ba si Jesus ng kaligayahan sa inyong puso? Talaga lang, ha? Ha? Nagdulot ba ang Panginoon ng kaligayahan sa inyong buhay? Parang hindi ho convincing ang sagot ninyo. Nagdulot ba ang mahal na pong Jesus Nazareno ng kaligayahan sa inyong buhay? Pumalakpak nga ang nagsasabing masaya sila. Pero mga kapatid, magsisimula na naman po ang panibagong araw bukas. Tama po ba? Excited na po ba kayong bumalik sa hanap buhay? Parang ayaw ninyo. Ano? Sasabihin nyo kasi, Father, wala nang pera eh. Naubos na nung Pasko. Ano? Kaya nga, ang sasabihin ng ilan, Father, bukas po, back to reality na naman. Back to normal na naman. Pero hindi po ba ganun ang buhay at ganoon ang diwa ng Pasko? Kung bit-bit-bit natin si Jesus, kahit anumang panahon yan, magdudulot ito sa atin ng kaligayahan. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, kapag natagpuan nyo na po si Jesus sa inyong buhay, huwag na po kayong babalik sa buhay na wala si Jesus. Malungkot yun. Kung natagpuan nyo na po ang mahal na pong Jesus Nazareno sa inyong mga puso, huwag na po kayong babalik doon sa buhay na wala ang mahal na pong Jesus Nazareno.
Dahil kung siya ay natagpuan na natin sa ating buhay, nawa ang buhay natin puno ng kaligayahan. Anumang oras, anumang pagkakataon, anumang panahon. Di ba meron tayong kanta? At kahit hindi Pasko, ay magbigayan. At kahit hindi Pasko, puno ng kaligayahan ang puso. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng tala, si Jesus. At kung si Jesus ang pangarap natin sa ating buhay, hayaan natin na siya ang gumabay sa atin. At kapag hinayaan natin ang Panginoon na gumabay sa ating buhay, makakagawa tayo ng isang mabuti, tama, at makadiyos na desisyon. At itong desisyon na ginagawa natin sa ating buhay, mga kapatid, ito nawa ang tunay na magbigay sa atin ng kaligayahan. Dahil ang kaligayahan na ito ay nagmula sa Panginoon. Nagpakita ang Panginoon hindi lang sa iilan, kundi sa ating lahat, nagpakita si Jesus. Nagpakita ang mahal na pong Jesus Nazareno. Nawa, tunay po itong magbigay sa atin ng kaligayahan at upang tayo'y magkaroon ng puno ng kabutihan sa ating buhay. Ang pagpapakita ng Panginoon ay pagpapakita sa atin na siya ay tunay na ating tagapagligtas. Ang kanyang pagpapakita sa atin ay panawagan at pagpapaalala na merong Diyos na tunay na nagmamahal. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nawa ipanalangin natin sa Panginoon na makita natin siya sa ating mga sarili, makita natin siya sa ating buhay. Amen.